sa isang maliit na baybaying bayan na tinatawag na Neptune City sa estado ng New Jersey noong ika-3 ng Disyembre taong 2016, eksaktong alas 2:46 ng madaling araw, isang tawag ang natanggap ng 911. 911, nasaan ang emergency? Sa totoo lang, hindi ito emergency. Sa Belmar Bridge sa bandang kanan pagkatapos ng kurbada patimog, may iniwang sasakyan sa gitna ng tulay. Nakaparada ito sa gilid. Ibig ninyong sabihin ay yung tulay sa Route 35? Oo, Route 35 kung manggagaling mula Hilaga papuntang timog. Sa Belmar? Oo, sa Belmar. Nalampasan nyo na ba ang gitna ng tulay? Kasi bago ang gitna, bahagi pa ito ng Neptune Pakitanbayas pagkatapos ng gitna, Belmar na. Oo, parang mas malapit ito sa panig ng Neptune. Kahit technically nasa dulo na ng Belmar. Anong klaseng sasakyan? Mukhang lumang, may kalumaan, kulay beige na sedan. Anong pangalan mo, sir? Kung pwede, mas gusto ko sanang manatiling anonymous. Ito ba ang numero ng cellphone mo? Oo, nagtatrabaho kasi ako ngayon bilang driver ng Uber at Lyft kaya naisip kong tawagan kayo. Medyo mahirap mapansin ang kotse kung galing ka sa kabilang direksyon. May tao ba sa loob ng sasakyan? Sinilip ko, wala akong nakita. Maliban na lang kung may natutulog na nakahiga ng hindi kita ang ulo, pero sa tingin ko, walang tao sa loob. Sige, noted. Agad nagtungo ang mga pulis ng Neptune Township sa Belmar Bridge sa kahabaan ng Route 35. Totoong may naiwan ngang sasakyan doon, isang Oldsmobile 88 mula pa noong taong 1974. Nandoon pa ang mga susi sa loob, hindi nakalak ang pinto at walang laman ang loob. Walang bakas ng banggaan o puwersahang pagbukas, kaya't mukhang hindi ito na aksidente o ninakaw. I-check ng pulis ang plate number at lumabas na ito ay nakarehistro kay Lillian Stern. Pero hindi siya ang karaniwang gumagamit nito, kundi ang kanyang apong si Sarah Stern na 19 na taong gulang. May ilang detective pa na nga nakilala si Sarah, pati na ang kanyang buong pamilya. Ganoon kaliit at kalapit ang komunidad sa bayang iyon. Ang makita ang kanyang sasakyan sa ganitong kalagayan ay isang nakakaalarma na senyales. Nakaparada ang sasakyan sa gilid mismo ng tulay kung saan tanaw ang ilog, kaya't nabahala ang mga autoridad na baka may gumawa ng isang desperadong hakbang. Nag-umpisa ang dive team sa paghahanap sa Shark River sa ibaba, pero masyado pang madilim kaya kinailangang hintayin ang sikat ng araw. Ang ikinababahala nila, kung may nalaglag nga sa tubig, malamang ay agad itong inanod ng agos patungong Atlantic Ocean. Ang ilog ay hindi ganoon kalalim pero mabilis ang agos at napakalamig sa panahong iyon. Agad na nakipag-ugnayan ang pulisya kay Michael Stern, ama ni Sarah, na nasa Florida noong mga oras na yon. Hindi raw niya nakontak ang kanyang anak buong araw at sinubukan niya itong tawagan ilang oras bago ang tawag sa 911 para sana bumati ng good night. Pinayuhan niya ang pulisya na kontakin ang matalik na kaibigan ni Sarah na si Liam at ang ina nito na si Megan. Baka raw nandoon si Sarah at nagpalipas ng gabi. Sa gitna ng napakaraming agam-agam, agad siyang bumiyahe ng 17 oras pabalik mula Florida patungong New Jersey. Si Sarah, na 19 na taong gulang, ay isang baguhang artist. Nahihirapan siyang mamili noon sa pagitan ng sining at sports dahil dati siyang naglalaro ng softball at miyembro rin ng swimming team. Pero sa huli ay pinili niyang mag-aral ng art at production sa kolehiyo. Madal siyang dumadalo sa mga film festivals at art conventions. Palaging may dalang kamera para kumuha ng litrato at isa sa mga hilig niya ay magdekorasyon ng bintana ng mga eskwelahan tuwing may okasyon. Masasabi mong kung may kinalaman sa creativity, si Sarah ay palaging game. Tinutukoy pa na nga niya ang sarili bilang isang walang takot na optimist na ayon sa isa sa kanyang mga kaibigan ay isang napakatumpak na paglalarawan. Palagi siyang sumasabak sa mga bagay ng buong buo at laging may positibong pananaw kahit pa hindi umaayon ang mga pangyayari sa gusto niya. Nakatira si Sarah sa Neptune City kasama ang kanyang ama at lola. Si Sarah ay nag-iisang anak sa pamilya at sa kasamaang palad, ang kanyang ina na si Carla ay pumanaw ilang taon na ang nakalilipas dahil sa isang sakit na hindi pwedeng banggitin sa YouTube. Si Carla ay nagpatakbo ng isang tindahan ng mga aklat sa loob ng 25 taon at mahilig maglakbay, mga bagay na nakaimpluwensya sa pagiging malikhain ni Sarah at sa kanyang pananabik sa pagtuklas ng mundo. Sa kabila ng matinding pagkalungkot, lalo pang naging malapit sa isa't isa sina Michael at Sarah.
Maaga noong madaling araw, bago mag-alas 3:30, dumating ang pulis sa bahay ni Sarah at Michael matapos hilahin ang kotse sa impounding. Kapansin-pansin, lahat ng ilaw ay bukas at ang likurang pinto ay hindi nakalak. Sa loob ng bahay ay tahimik na tahimik at tila walang tao. Maya-maya pa ay nalaman nilang kahit si Sarah ay naninirahan kasama ang kanyang lola, wala siya roon mula nang umalis si Michael papuntang Florida. Si Sarah ay pansamantalang tumutuloy sa kanyang lola dahil hindi maganda ang pakiramdam nito at bumisita sa mga kaibigang malapit sa pamilya. Kaya ayon sa lahat ng palatandaan, si Sarah lamang at ang kanyang alagang si Buddy ang nasa bahay. Lalong naging kabado ang lahat nang matagpuan si Buddy na nakakulong sa loob ng kulungan. Si Buddy ay isang munting kasiyahan sa buhay ni Sarah at ayon sa kanyang mga kaibigan, bihira raw itong ikulong. Kadalasan ay malayang nakakalakad si Buddy sa buong bahay at saan man magpunta si Sarah, kasama niya ito. May naglagay at nagsara sa kanya sa loob ng kulungan at halatang hindi si Sarah ang gumawa noon. Nakausap ng pulis ang kapitbahay nilang si Robin at sinabi nitong hindi kailanman iiwan ni Sarah si Buddy nang hindi inaasikaso. Ang katotohanang iniwan itong nag-iisa, walang pagkain, ay lalong nagpataas ng kaba. Ngunit may nabanggit din si Robin na kakaibang nangyari. Dumaan daw si Sarah sa kanilang bahay kasama si Liam, isang kaibigan niya, upang iwan ang isang kahon ng mga gamit na anyay pagmamay-ari ng kanyang ina. Nag-iimpek si Sarah ng mga gamit at iniikot ang mga ito sa iba't ibang mga bahay. Walang malinaw na paliwanag kung bakit. Tinanggap ni Robin ang kahon, ngunit nang mag-text siya kay Sarah kinagabihan, hindi na ito sumagot. Binigyan ng mga opisyal si Buddy ng ilang treats at sinigurong nasa maayos siyang kalagayan habang si Michael ay pauwi na at iniulat nila ang lahat ng natuklasan sa kanilang himpilan. Sinimulan na ang paghahanap kay Sarah Stern. Dahil sa lugar kung saan nahanap ang kotse na may susi pa rin sa ignition, walang personal na gamit ni Sarah sa loob at ang lokasyon nito na direkta sa ibabaw ng ilog, kinailangan nilang isaalang-alang ang posibilidad na baka tumalon ito. Pero sinabi ng kanyang ama, hindi, imposibleng gawin niya yon. Totoo na dumaan si Sarah sa mahihirap na taon, pero ngayon ay puno siya ng pag-asa para sa hinaharap. Malalaking pangarap, matatatag na kaibigan, walang dahilan para huminto sa pag-abot ng kanyang mga layunin. Mahaba ang listahan ng kanyang mga plano. Inanyayahan siya ng lokal na restaurant na Bruno's Pizza and Sub Shop upang gumuhit ng winter mural sa kanilang bintana. Sa Pasko, binalaak niyang pumunta sa New York para manood ng Broadway show. Naka-enroll na rin siya sa isang bartending school para makapagtrabaho sa gabi at makapag-focus sa kanyang sining sa araw. Sa darating na tag-init, plano niyang lumipat ng tuluyan sa Canada kasama si Buddy upang manirahan kasama ang ilang miyembro ng pamilya. Kamakailan lamang ay bumili siya ng TV para iregalo sa kanyang lola sa Pasko at nag-order ng hoverboard bilang paghahanda sa paglipat. Mahal niya ang Canada at madalas siyang lumilipad doon. Ay ito ang lugar na iniisip niyang pwedeng maging tahanan habang buhay at ang pagbabago ay isang bagay na matagal na niyang hinahangad. Sa kanyang pinakamalapit na plano, nakatakda siyang mag-dinner kasama ang isang kaibigan kinabukasan habang abala rin sa ilang art projects. Ang pagkawala niya sa paningin ng lahat ay tila walang lohikal na paliwanag. Isa sa mga huling taong nakakita kay Sarah ay ang matagal na niyang kaibigan, si Liam McAtasney, 19 na taong gulang. Ang parehong Liam na tumulong sa paglipat ng ilang gamit sa bahay ni Robin. Kilala na nila ang isa't isa mula pa noong sila ay 6 na taong gulang at mula noon ay naging napakalapit nila. Sa katunayan, minsan pa nilang pinag-usapan ang posibilidad ng paglipat ng sabay patungong Canada. Nang malaman ni Michael na nawawala ang kanyang anak, isa sa mga unang taong gusto niyang kontakin ay sina Liam at ang ina nito na si Megan. Madalas silang magkasama kaya malaki ang posibilidad na may alam siya. Si Megan ang nagbukas ng pinto sa mga pulis noong umagang iyon. Nang sinabi ng mga opisyal na hindi nila mahanap si Sarah at nag-aalala sila sa kanyang kalagayan, sumagot si Megan, "Tatawagan ko siya, tiyak na sasagot yun sa akin." Ngunit agad lang lumipat sa voicemail ang tawag at ang karaniwang asul na mensahe ng iPhone ay naging berde. Ipinahayag ni Megan sa mga pulis kung saan matatagpuan ang anak niyang si Liam. Nakatira ito malapit lang kina Preston Taylor, kapwa 19 na taong gulang na isa pa sa matatalik na kaibigan ni Sarah. Si Preston pa nga ang kasama niya sa junior prom. Sa katunayan, sina Liam, Preston at Sarah ay tinatawag ang kanilang sarili bilang ang grupo.
Isa ito sa mga samahang palaging magkasama. Saan man naroon ang isa, halos sigurado na naroon din ang dalawa. Kahit na may mga biro mula sa iba tungkol sa posibleng romantikong ugnayan sa kanila, malalim lamang ang pagkakaibigan. Walang romansa, kundi tunay na matalik na kaibigan. Sa yearbook ni Sarah sa seksyon ng matatalik na kaibigan, may litrato ni Liam at Preston, at sa Facebook page ni Liam, nakalista si Sarah sa seksyon ng pamilya. Alas 4 ng madaling araw, ilang oras matapos makita ang sasakyan niya, dumating ang mga investigador sa apartment ni Liam. Sinabi ni Liam na nakita niya ito noong nakaraang araw, pero hindi na siya nakatanggap ng balita mula rito pagkatapos noon. Nasa trabaho raw siya, nawala ng telepono, at pagkatapos ay natulog na. Nabanggit niyang nasa bahay ni Sarah siya noong araw na yon, tumutulong sa paglipat ng gamit. Sa mismong apartment niya, may 3 kahon ng mga gamit ng ina ni Sarah. Sumakay raw sila saglit at kumain sa Taco Bell bandang alas 2:30 ng hapon, pero umalis na siya para pumasok sa trabaho alas 4. Ayon kay Liam, kamakailan ay inamin sa kanya ni Sarah na pagkatapos ng pagpanaw ng ina, nakakita siya ng kahon ng sapatos na may libu-libong dolyar sa anyong cash na itinago sa isa pang bahay ng kanilang pamilya. May kalakip raw itong sulat na nagsasabing iyon ay mana para sa kanya. Marami sa mga pera ay luma at magkakadikit, pero matagal nila itong pinag-usapan at kung paano kapag nailagay na sa bangko ay pwedeng makatulong iyon sa kanya na matupad ang pangarap niyang maging pintor. Pinatunayan rin ng tiyahin ni Sarah ito. Sinabing naglagay si Sarah ng bahagi ng pera sa isang fireproof box sa kanyang silid at ang natitira ay inilagay sa safety deposit box. Medyo nabahala siya nang marinig mula kay Sarah na sinabi niya ang tungkol dito kay Liam dahil napagkasunduan nila na huwag muna itong ipaalam kahit kanino. Isa itong malaking halaga at mas mainam na hindi ito ipangalandakan. Pero si Liam ang pinakapinagkakatiwalaan niyang kaibigan at alam nito ang halos lahat sa kanyang buhay. Nang tanungin si Liam kung bakit gugustuhin ni Sarah na mawala, sinabi niyang bagaman pinapakita ng ama nito na positibo si Sarah at may mga plano, iba ang pananaw niya. Ikinuwento niyang ilang taon na ang nakalipas, muntik na raw itong makagawa ng hindi magandang desisyon sa sarili dahil sa alitan sa ama at sa pagkawala ng kanyang ina. Hanapin mo na ang cellphone mo, tol, kasi kami sinusubukan naming mahanap si Sarah. Ano ang pakiramdam niya nung huli kayong nagkausap? Ang alam ko lang, sinusubukan niyang umalis. Sinabi niya sa akin na balak niyang pumunta sa Canada. Sinusubukan niyang umalis, naiintindihan ko. Canada? Nitong mga huling araw, parang labis siyang nalulungkot. Ang ama niya, napakahirap pakisamahan. Oo, at bukod pa roon, apektado pa rin siya sa pagkawala ng kanyang ina. Ang ama niya ay nasa Florida ngayon, tama? Oo, ang ama niya, parang uuwi siya ngayon. Nasaan ang lola niya? May sakit ang lola. Nasaan siya ngayon? Wala siya sa bahay. Nakikituloy siya sa isa sa mga kamag-anak namin. Nakikipag-ugnayan kami sa mga kaibigan, umaasang may tumugon sa post namin sa social media. Tinitingnan namin kung may nakausap siya kamakailan o kung ano ang lagay ng loob niya noon, mga ganong bagay. Si Michael naguluhan at labis ang lungkot nang malaman ang lahat. Kilala niya si Liam at mahal niya ito bilang kaibigan. Kaya bakit siya pa ang napagbintangan sa ganitong napakasakit na bagay? Oo, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, pero bangayan, halos hindi sila nag-aaway. Maganda ang relasyon nila, pati si Sarah at ang bagong kasintahan ni Michael magkasundo rin. Madalas silang mag-chat at nagsasabi ng lahat sa isa't isa. Sa totoo lang, ayon sa mga mensahe nila, tanging sa araw na iyon lang sila hindi nag-usap. Iyon din ang tanging pagkakataon na naging berde ang kulay ng messages ni Sarah sa iPhone habang kausap si Michael. Wala pa noon kahit anong ulat na nawawala siya. Hindi niya kailanman iniiwan si Buddy at hindi rin siya basta nawawala ng walang pasabi. Pero nagtaka ang mga pulis. Alam ba ni Liam kung nasaan siya? Posible kayang itinatago niya ang tumakas na kaibigan? Malamang siya ang unang taong pagsasabihan ni Sarah ng kahit ano, kaya kailangan tanungin ng mga investigador kung may nalalaman pa siya. Nakita sa CCTV na nag-lunch sila sa Taco Bell. At may footage din mula sa kapitbahay kung saan makikita silang dalawa papasok at palabas ng bahay ni Sarah buong araw at si Liam ay umalis papunta sa trabaho bandang tanghali. Nakuhanan din siya sa kanyang shift sa trabaho. Pero kinagabihan, ilang oras bago dumating ang mga pulis sa tulay, bandang alas 11:45 ng gabi, nakita ang sasakyan ni Sarah na paalis sa kanilang driveway.
Pero hindi masabi kung siya ba talaga ang nagmamaneho. Iyon ang huling beses na may kahit anong footage o sino mang nakakita sa kanya. Wala kaming alam na may nakakita sa kanya matapos nun. Wala rin kaming impormasyon kung anong nangyari pagkatapos nyon. Sinusubukan naming alamin habang nagpapatuloy ang mga paghahanap. Ang gusto lang namin ay maunawaan kung may nangyari ba sa may ilog at gusto naming maibalik si Sarah. Ang search ay nakatuon sa paligid ng Shark River Marina, sa Belmar at Avon, pati Shark River Hills at Neptune City, pati na rin siguro ang parte ng Wall Township. Malawak itong lugar, malaki ang tubig sa bahaging iyon, at sinusubukan naming makahanap ng mas maraming tao hanggat maaari para matulungan kami sa paghahanap kung may makikita kaming anumang pahiwatig. Lahat ng nakausap niya bago ito mangyari ay nagsabing parang normal naman siya. Kaya alam mo na, ito ay isang misteryo, isang palaisipan na nakakagulat at parang ibang mundo na ang pinapasok ko. Ramdam ko lang na ito ay napakabigat, napakasakit at nakakalungkot. Walang sino mang magulang o sino mang may minamahal ang dapat makararamdam ng ganito. Nasaan ka, Sarah? Pakiusap, tawagan mo kami. Umuwi ka na. Hinihintay ka ni Buddy. Si Buddy ang aso niya. Mahilig talaga siya sa mga aso at hindi ko maintindihan kung bakit wala pa rin kaming natatanggap na balita mula sa kanya. Si Liam, ayon sa lahat, ang huling kilalang tao na nakita siya noong araw na iyon. Kaya noong 3 ng Disyembre sa hapon bumalik sila sa kanya para alamin kung may mga detalye ba siyang hindi nababanggit. Pareho pa rin ang kwento niya. Nakipagkita siya sa kanya para kumain ng tanghalian, nagkasama sila saglit at pagkatapos ay pumasok siya sa trabaho, iniwan siyang mag-isa sa bahay niya. Iginiit niyang hindi maganda ang emosyonal na kalagayan nito at gusto raw nitong umalis sa New Jersey. Oo, iba ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kalagayan ng kalooban niya. Pero may espesyal na koneksyon sila ni Liam. Kaya totoo ba ang bersyon niya ng nangyari? Mula pa unang baitang, matagal na kaming magkaibigan. Ano na ang nangyayari sa kanya? Paano siya kumikilos nitong mga nakaraang araw? Ganun pa rin ba? O may pagkakaiba? Liam, kilala mo siya mula pa nung elementarya, di ba? Oo. Napansin mo bang may nagbago sa ugali niya nitong huli? Sa totoo lang, gaano katagal na? Noon pa, meron na siyang mga sandaling parang sinasaktan ng sarili. Alam ko yon, kailan pa nagsimula? Mga ilang taon na ang nakalipas. At ano ang nag-udyok sa kanya noon para ganun ang gawin niya sa sarili niya? Pasensya na. Kasi, teka, pinuputol ko yata kayo. Dahil yata sa isang bagay na may kinalaman sa tatay niya. Hindi ako sigurado kasi parang nung unang taon ko pa lang sa high school yon. Ngayon ay nasa 2 taon na ako sa kolehiyo, mga 4 o 5 taon na ang lumipas. Pero ang natatandaan ko, kasama ko noon ang girlfriend ko. Tila ba sobrang naaapektuhan siya sa girlfriend ko. May nangyari sa tatay niya at kinailangang pumunta ng girlfriend ko para samahan siya kasi sabi niya, kung hindi ka pupunta ngayon din, baka kung anong gawin ko sa sarili ko. Kaya nagsasabi talaga siya ng ganon. Oo, nitong mga nakaraang buwan, sinasabi niya sa akin, pasensya na. Kung gaano kasama ang relasyon nila ng tatay niya at kailangan na raw talaga niyang makaalis dito. Bakit masama ang relasyon nila? Ano ang nagpapalala nito? Lagi silang nagtatalo. Makinig ka kung may alam ka tungkol sa kinaroroonan ng babae o kung may kahit anong koneksyon ka sa kanya, kailangan mong sabihin sa amin. Maniwala ka sa amin. At kung ano man talaga ang pinag-usapan ninyo kahapon bago kayo naghiwalay ng landas, kailangan mong magsabi ng totoo sa investigador dito, pare. Ulitin ko lang, Liam. Ilang beses na naming sinabi ito, pero sasabihin ko, ulit, gusto lang naming matiyak na ayos siya, walang mapapahamak. Gusto lang naming malaman na ligtas si Sarah. Handa si Liam na makipagtulungan at gustong tumulong hanggat kaya. Kaya kusa siyang nag-alok na magbigay ng record ng panayam. Nasa Canada ba siya? Hindi ko masasabi. Sinasabi ko ito ng totoo. Isa ako sa pinakamalapit niyang kaibigan at wala akong ideya kung bakit hindi siya nagpaalam sa akin bago siya umalis. Huling beses kaming nagkita, 2 araw na ang nakalilipas. Parang, sige, kita tayo ulit, papasok na ako sa trabaho. Walang pasabi, wala siyang nabanggit. May cellphone ba siya habang andun ka? Nakita mo ba? Oo, nakita ko ang cellphone niya. At hindi ninyo natagpuan ang cellphone niya. Hindi ko alam kung masasabi mo sa amin. Alam mo ba kung nasaan ang cellphone niya? Wala talaga akong alam. Pero malamang ay nasa kanya pa rin iyon.
Habang nakikipag-usap siya sa mga pulis, nabanggit pa niya ang tungkol sa mga naiisip ni Sarah na makakasama sa sarili at sa mga matitinding sigalot nila ni Michael. Tinawag pa niya si Michael na may masamang ugali at inakusahan itong kinuha ang bahagi ng pamana ni Sarah. Kilala mo ba ang pamilya niya? Oo, alam kong kilala niya ang pamilya niya. Kilala mo ba ang tatay niya? Kumusta ang relasyon nila ng tatay niya? Hindi madali. Noong nawala ang nanay niya, may pera na dapat mapunta kay Sarah, pero kinuha ito ng tatay niya para sa sarili niya. Lagi itong naging sensitibong usapin sa loob ng maraming taon. Paulit-ulit niyang sinasabi na kinuha ni Papa ang pera niya, kinuha ni Papa ang pera niya. Meron siyang halatang issue sa pagtitiwala. Maniwala ka? Pilit kong inaalam kung nagkaroon ba ng pisikal na tensyon sa pagitan nila ng ama niya. Lagi kong sinusubukang mapalabas sa kanya ang totoo pero hindi niya iyon ibinabahagi sa akin. Bigla siyang nagsabi ng isang bagay na nagbago sa tono ng usapan. Medyo kakaiba. May isang bagay akong gustong itanong sa inyo. Kung talagang tumalon siya mula sa tulay, gaano kaya kalaki ang posibilidad na nasa malayo na siya ngayon sa karagatan? Sinabi ba niya sa'yo na balak niyang tumalon sa tulay? Hindi. Napakakakaibang tanong, naisip ng mga investigador. Kung sinabi niya sa akin na plano niyang tumalon sa tulay, hindi ko kakayaning pumasok sa trabaho ng gabing iyon. Pero pumasok ako at isa yon sa pinakamagandang gabi sa buhay ko. Ang laki ng kinita ko. Lahat ng customer ko maayos, nag-enjoy talaga ako. Hindi ko magagawa lahat yon kung may alam ako. Pero bago pa man sila makapagtanong pa, dumating ang balita na ang mga magulang niya ay nakipag-ugnayan na sa isang abogado para sa kanya. At natural, ang payo ng abogado ay huwag na siyang magsalita. Doon natapos ang interview. Noong araw na nawala si Sarah, nakita siya ng mga kamera sa bangko niya habang kinukuha ang $7,000 mula sa halos $23,000 na laman ng kaniyang safety deposit box. Nasa sasakyan niya si Liam noon. Ito rin ang panahon na sila'y kumain sa Taco Bell. Pero bakit binanggit lang ang Taco Bell? Nasabi na rin naman niya ang tungkol sa pamana. Bakit hindi na lang niya sinabi ang tungkol sa perang kinuha? At ayon sa nakuha nilang impormasyon, nakita ang kotse ni Sarah na papaalis mula sa bahay niya bandang alas 11:40, 5 ng gabi. At kahit na dapat ay magtrabaho si Liam hanggang hating gabi ng gabing iyon, natapos siya ng alas 10, ibig sabihin ay wala siyang matibay na alibi para sa mga sumunod na oras. Ang susunod na kinausap ay si Preston Taylor, ang kasama ni Liam sa apartment at isa ring matalik na kaibigan ni Sarah. Mas tahimik si Preston kumpara kay Liam, pero kinumpirma niya ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ayon kay Liam at sinabing pareho ito sa mga sinabi ni Liam sa mga pulis. Sa palagay mo, ano ang nangyari kay Sarah? Tanong nila. May luha sa mga mata. Sinabi niyang iniisip niya na tumalon ito mula sa tulay. Mga pagtatalo sa ama, posibleng matinding lungkot, hindi pa rin tuluyang nalalampas ang kalungkutan. Isang mahabang listahan ng mga bagay ang pwedeng nagtulak sa kanya, sabi niya. Tungkol sa mga sinabi niya sa'yo, binanggit ba niya kung pumunta siya sa bahay nito? Sinabi ba niyang nanood sila ng sine? Binanggit ba niyang nagpunta sila sa tabing dagat? Ano ba ang sinabi niyang ginawa nila? Habang lumalabas na ng silid ang mga detektib, nagkatinginan sila. Wala silang pag-aalinlangan sa isipan nila. Alam ni na Preston at Liam ang higit pa sa kanilang isinabi. Alam ng pamilya ang nangyari kay Sarah at nauunawaan na rin ng mga investigador na hindi basta-basta lang siya tumalon mula sa tulay na iyon. At bakit naman siya aalis nang walang dalang anuman? Kasama na ang pamana. Hindi na rin lihim na gusto niyang lumipat sa Canada kaya't wala namang dahilan para gawin ito ng palihim. Lumipas na ang isang buong linggo mula nang huling makita si Sarah Stern na 19 na taong gulang mula sa Neptune at ngayon ay nagsasagawa na ng search party ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon sa lokal na balita, kinuha na ng mga kamag-anak ang inisyatiba at sila na mismo ang nagsimulang magsagawa ng paghahanap. Noon ay halos 7 araw na ang lumipas mula nang huli siyang makita. Matatag siyang babae kaya umaasa kaming may makita kami ngayon, ayon sa mga malalapit sa kanya. Sina Liam at ang kanyang kakambal na si Seamus, gayon din si Preston, ay nakisama sa halos 200 voluntaryo, hinati ang kanilang grupo at kahit sa napakalamig na panahon ay nagsiyasat ng 12 oras bawat araw. Binalaan ng mga tao na sumali sa paghahanap sa sarili nilang pananagutan dahil sa lagay ng panahon pero hindi ito naging hadlang.
Ilang araw ring sumisid sa ilog ang mga diver pero walang nakita at gayon din ang resulta ng mga ginamit na helicopter. Nang hindi nagtagumpay ang paghahanap sa tubig, sumama na rin sa operasyon ang Missing Persons Unit ng Pulisya ng New Jersey at ang National Center for Missing and Exploited Children. Pero wala talagang anumang bakas, ni isang pahiwatig, kahit saan. Lumilipas ang oras hanggang sa dumating ang unang pag-usad ng kaso. Isang kaklase nila na si Anthony Curry na nag-aral sa parehong high school kasama sina Liam, Sarah at Preston ang lumapit. Isa siyang baguhang filmmaker at madalas silang mag-usap ni Liam tungkol sa mga pelikula dahil pareho silang mahilig dito. Lalo na si Liam, nahilig ang mga kwentong nakakakilabot at madalas din mag-imbento ng mga ideya para sa script. Humiling si Anthony na makausap ng mga awtoridad para ikwento ang naging pag-uusap nila ni Liam ilang araw lang bago mawala si Sarah. Noong una, hindi niya ito gaanong pinansin pero habang tumatagal ay lalo siyang nababahala. Ayon kay Liam, naisipan daw niyang gumawa ng kwento tungkol sa isang lalaki na nawala ng kontrol at kumuha ng buhay ng isang babae para makuha ang pera na kamakailan lamang nitong natagpuan. Pagkatapos nito, hiningi raw ng lalaki ang tulong ng kanyang mga kaibigan para ilayo ang ebidensya sa pamamagitan ng paghulog nito mula sa tulay. Pagkatapos ay isinabuhay nila ito na parang siya mismo ang tumalon. Pagkatapos nito, ibinaon ng dalawa ang pera sa isang park at binalikan ito kalaunan para yumaman. Ayon kay Anthony, si Liam ay tila tuwang-tuwa sa ideyang ito, ngumingiti habang nagkukwento, tila batang sabik at abala sa detalye. Noong panahong iyon, hindi ito gaanong kahina-hinala sa kanya. Palagi naman daw silang nag-uusap tungkol sa pelikula, lalo na iyong may temang kilabot, at minsan ay sinasabi niyang si Liam ay may mga ugaling medyo kakaiba. Pero ang nakakapagtaka, mula nang mawala si Sarah, araw-araw siyang kinukontak ni Liam sa Snapchat at gustong makipagkita ng personal para pag-usapan ng isang bagay. Gusto raw malaman ni Liam kung kinausap na ba siya ng pulisya at kung nabanggit na ba ang pangalan niya. Doon biglang sumagi sa isip ni Anthony ang dating kwento ni Liam. Naalala rin niya kung saan nakita ang sasakyan ni Sarah sa isang tulay at naisip, kung wala naman talaga siyang kinalaman, bakit ganoon siya kabahala? Dahil automatikong binubura ng Snapchat ang mga mensahe pagkatapos basahin, kapansin-pansin na doon niya gustong mag-usap. Mabuti na lang at habang lumalalim ang kutob ni Anthony, nakapag-screenshot siya ng ilan sa mga mensahe gamit ang isa pang telepono. Isang mensahe ang tumukoy sa mga lumang pera na mababa ang kalidad. Ganito mismo ang inilarawan na mana ni Sarah, gaya ng alam ng mga pulis. Naging mahalagang punto ito sa investigasyon at halatang may gustong ipahiwatig si Liam kay Anthony, kaya't hiniling ng mga pulis kay Anthony na ituloy ang pakikipag-usap. Baka sakaling may mabanggit si Liam o kaya'y mas buksan ang sarili. Pumayag si Anthony na tumulong at inalok si Liam na magkita, mag-drive at maglabas ng saloobin. Naglagay ang mga investigador ng maingat na nakatagong mikropono at maliit na kamera sa loob ng sasakyan ni Anthony. Noong ika-31 ng Enero, bandang 11:00 ng gabi, sumakay si Liam sa sasakyan. Kita ang kaba sa kanya at hiniling pa niya kay Anthony na tiyaking wala siyang nakakabit na device sa katawan. Pumayag si Anthony. Ang sumunod na nangyari habang nagsimulang magsalita si Liam ay nagpatigil sa lahat ng mga investigador. Higit ito sa simpleng pagkumpisal, isinalaysay niya ang buong pangyayari kaugnay kay Sarah at kung paanong ilang buwan niya itong pinagplanuhan, ang dahilan, yung naiwang mana ni Sarah. Binanggit ko lang ang pangalan ko, tapos ayun na. Inabot ako ng kalahating oras para tapusin ang lahat. Akala ko mas mabilis na aabutin lang ng ilang minuto, tapos parang nanigas lang siya, parang may nangyaring kakaiba sa katawan. Kaya kumuha ako ng isang shirt at ipinasok sa bibig niya para hindi siya makapagsalita, sabay tinakpan ko ang ilong niya. Sinukat ko ang oras. Iyon lang ang pagkakataon na ginamit ko ang cellphone ko. Lumipas ang halos 30 minuto mula nung pinindot ko ang start. Ikinuwento niyang sobrang biglaan ang ginawa niya sa bahay ni Sarah na literal daw niya itong naiangat sa ere, halos parang nakabitin. Ayon kay Liam, kinabahan siya na baka maging hadlang ang alagang aso ni Sarah, pero nanood lang daw ito. Papalabas na siya sa front door, pinigilan ko siya, hinila ko siya. Akala ko hadlang yung aso niya, pero nakahiga lang ito at nakatingin habang nangyayari lahat. Wala man lang ginawa. Yung aso niya talaga. Anong klaseng aso yon? Parang beagle, pero kasing laki ng malaking tuta. May ibang tao ba sa bahay? Wala.
Wala pati tatay niya, nasa Florida siya nun. Kailangan ko nang umalis. Naiwan ko yung cellphone ko sa bahay ni Sarah, naiwan talaga sa loob. Naiwan mo? Oo, hindi ko na mahanap. Kailangan ko pa namang pumasok sa trabaho, nakatiming lahat. Bakit mo pa kasi dinala ang cellphone mo? Dapat iniwan mo sa bulsa mo lang bro, anong iniisip mo? Hindi ko na siya mahanap pare, nasa driveway pala. Siguro nahulog. Sa labas ng bahay? Siguro nung gumagapang ako papunta sa sasakyan, dun siya nahulog. Sabi ni Liam, napagtanto niyang kailangan niya ng tulong para ayusin ang mga naiwan, kaya humingi siya ng tulong kay Preston. Ayon sa kanya, alam na ni Preston ang buong plano at pumayag na tumulong kapalit ng $3,000 mula sa pera. At malamang mas marami pa pag nakuha na niya ang buong mana. Inayos ko lahat, hinila ko siya pabalik, inilagay sa banyo, tapos kinailangan ko nang umalis agad para sa trabaho. Kaya si Preston ang dumating, kinuha lahat at itinago sa mga damuhan, habang ako naman ay nasa shift ko. Buong araw ako sa trabaho, bagamat ilang beses akong lumabas, na parang kahina-hinala. Pero kunwari, hinahanap ko lang yung cellphone ko, na kung tutuusin ay may saysay din. Yeah, kailangan mo naman talagang hanapin yon. Yeah, hindi talaga. Pwede. Pero sa totoo lang, yung pagkawala ng cellphone ko, naging kapaki-pakinabang pa. Kasi ang iniisip ng mga pulis, siguro kasama niya si Sarah tapos nawala ng cellphone kaya nagkakabalik-balik sa bahay para hanapin ito. Ang lamig at kayabangan ng paraan ng pagkukwento niya ay nakakagulat. Madalas pa siyang nakangisi. Para bang ipinagmamalaki pa niya ang sarili at ang ginawa niyang plano. Inayos ko talaga na may interrogate ng pulis. Bahagi yon ng plano ko para magmukhang inosente. At ang pinaka nakakagulat, itinapon namin mula sa tulay. Pero wala namang natagpuan. Baka nagyelo na o inanod na lang sa dagat. Sobrang pagka-obsessed niya sa pera na parang wala nang ibang mahalaga sa kanya. Nakaupo lang si Anthony, nakikinig. At kahit alam niyang may dapat siyang gawin, halos hindi niya mapigilang mabigla sa lahat ng narinig. Umalis si Liam papunta sa trabaho, habang si Preston naman ay nagtungo sa bahay ni Sarah para asikasuhin ang paglipat. Natapos ni Liam ang shift bandang 10:00 ng gabi at sabay silang pumunta ni Preston para sunduin si Sarah gamit ang sariling sasakyan nito. Pagkatapos ng trabaho ko ng gabing yon, dumiretso ako kay Preston, nagtungo kami sa bahay niya, kinuha namin yung vault, dinala muna sa bahay ko bago pa namin gawin ang lahat. Tapos kinuha namin siya mula sa mga damuhan at inilipat sa likod ng bakod. Ako ang umupo sa driver's seat ng kotse niya at umatras. May kamera sa kalsada sa tapat kaya kailangan kong gumalaw tulad niya. Pinanood ko kung paano siya laging umaalis. Paulit-ulit, pareho lang. Inilagay nila siya sa upuan, parang natutulog lang. Umatras ako gaya ng ginagawa niya palagi at umalis. Inupo siya sa passenger seat ng sariling sasakyan, kaya ako ang nagmamaneho, siya nakaupo, naka-seatbelt at may hood, parang tulog lang, nakaupo lang ng maayos. Sa plano ko, hindi ko naisip kung gaano kabigat ang katawan kapag ganun na ang kalagayan, kasi iba talaga yung bigat kapag walang buhay. Umakyat ako sa tulay para itapon siya. Ang plano ko, ihulog siya, tumakbo, tumalon sa divider at sumakay sa sasakyan ni Preston. Umakyat ako, binuksan ang pinto, tinanggal ang seatbelt, hinila siya palabas at sinimulang buhatin para ihulog, pero may mga sasakyang papalapit. Nakita ko yung mga ilaw, sinubukan ko siyang iangat pero hindi ko kinaya. Tumilapon ang paa ko dahil sa bigat, nadulas ako, tapos parang may masama sa paa ko at may 3 sasakyan ng papalapit. May kung anong lakas na biglang dumating sa akin. Inihagis ko siya sa gilid ng kotse. Nakaangat ang mga binti niya, pababa ang ulo, habang dumaraan ang 3 sasakyan. Napraning ako, baka isa roon pulis. Dumaan si Preston sa kabilang bahagi ng tulay, umikot at lumapit sa amin mula sa likod. Magkasama naming tinapos at umalis. Kailangan mo ba ng tulong? Oo, kinailangan ko ng tulong, hindi naman siya kalakihan. Ikinwento ni Liam kay Anthony na halos walang epekto sa kanya ang nangyari. Hindi ko nararamdaman na may nagbago. Hindi ko rin iniisip masyado. Akala mo talaga kapag may bago kang ginagawa, magbabago ka. Tapos nagreklamo pa siya na mas kaunti ang pera kaysa sa inaasahan niya at may mga sira pa. At ang pinakamasama, akala ko aalis akong may 50 o 100,000. May 1 volt lang siya, kumukuha siya ng pera ron, pero 10,000 lang ang laman. Tapos, yung pera, ewan ko, baka inimbak lang kung saan, sobrang luma, ang pangit ng kalidad.
Hindi ko nga alam kung pwede kong ipasok sa bangko kasi baka magduda sila. Baka magmukhang pera ni Sarah lalo na kung pumasok sa federal na investigasyon. Baka hinahanap nila yung taong may lumang pera kasi malamang puro lumang dollar bills yon. Hindi bago kasi nagbabago ang itsura ng $100. Sa kabila ng malalaking halagang nailaan, ni hindi ko na ibalik kahit isang kapat ng nagastos. Hindi napigilan ng kawalan ng pisikal na ebidensya ang pulisya at kinabukasan. Una ng Pebrero taong 2017, hinuli sina Liam at Preston kaugnay ng nangyari kay Sarah. Hindi masukat ang pagkabigla ng mga tao nang malaman kung sino ang inaresto. Kung may ideal na grupo ng magkakaibigan, sila yon, sabi ng isa nilang kaklase. Siguro kaya gulong-gulo ang buong komunidad, lalo na ang mga kaklase namin. Sila ang tipo ng barkada na palaging magkakasama. Habang ang dating madaldal na si Liam ay nanahimik, ang tahimik na si Preston ang nagsimulang magsalita at marami siyang sinabi. Inamin niya ang lahat. Totoo ngang pinag-uusapan ni Sarah at Liam ang paglipat sa Canada pero ayon kay Preston, mas komplikado ang lahat. Ginamit ni Liam ang sitwasyon sa sarili niyang kapakinabangan. Sinabihan si Sarah na kailangan niyang mag-withdraw ng pera para maisakatuparan ang plano nila. Noong 2 ng Disyembre, magkasama silang pumunta sa bangko kung saan naglabas si Sarah ng humigit kumulang $7,000 mula sa naipon niyang pera. Pagbalik nila sa bahay ni Sarah, doon nangyari ang hindi na maisasaayos na pangyayari, isang bagay na hindi na mababalik. Ipinakita ni Preston sa mga awtoridad kung saan matatagpuan ang 2 nakabaong safe sa isang parke. Ang isa'y naglalaman ng bahagi ng pamana ni Sarah at ang isa naman ay ang mga gamit niya. Sa totoo lang, nang mahuli si Liam, may susi siya ng isa sa mga safe. Dinala rin ni Preston ang mga investigador sa bahay ni Sarah at inilarawan kung ano ang nakita niya at kung ano ang nangyari hanggang makarating sila sa tulay. Paano nakapwesto si Sarah sa banyo? Nakaupo siya sa isang sulok, nakayuko sa itaas ng inidoro. Nasaan ang mga paa niya? Nakapatong papunta sa kwarto. Hinila ko siya sa paa papunta sa bakod. Habang binubuhat mo siya, nasa lupa ba? Ang mga paa niya o nakataas? Nakaangat sila. Anong bahagi ng katawan niya ang hawak ni Liam? Itaas na bahagi. Binuhat namin siya papunta sa kabila ng bakod malapit sa safe. Iniangat namin siya, isinampa, saka itinulak ang safe. Tumalon? Kami pareho? Hawak ni Liam ang kanyang balikat, saka siya inilagay sa railings at itinulak ko ang mga paa niya para tuluyang makatawid. Pagkatapon nun, habang tumatakbo kami pabalik sa kotse ko, isang itim na Mercury Mystique, nakarinig kami ng malakas na tunog ng bakal. At yun na yon. Pinag-usapan niyo ba ni Liam ang tunog na yon? Hindi. Sa kabila ng lahat, iginiit ni Liam ang kanyang pagiging inosente sa lahat ng akusasyon. Si Preston na malinaw ang pagkaunawa sa nangyari ay ibang opinyon. Noong Abril taong 2017, ibinunyag ni Preston Taylor on Hakasabas, siya ang nasa kanan sa larawan, ang buong katotohanan tungkol sa pera, kasinungalingan at nangyari. Umamin siya ng kasalanan sa first degree na pagnanakaw, pakikipagsabwatan para sa second degree na pagnanakaw at sa second degree na panggugulo sa lugar ng paglalagakan. At pumayag siyang tumestigo laban kay Liam sa korte. Halos eksaktong 2 taon mula nang huling nakita si Sarah, nagsimula ang paglilitis kay Liam. Dati nang may isang kaso ang mga taga-usig sa Mount County kung saan walang natagpo ang biktima. Kaya ramdam ang tensyon sa simula ng proseso. Sa puntong iyon, tinanggal na ni Liam ang kanyang abogado. Ang abogadong humalili sa orihinal na tagapagtanggol ay iginiit na hindi isama sa mga ebidensya ng korte ang naitalang pag-amin. Ang kanyang argumento ay simple. Kung walang pisikal na ebidensya, imposibleng matukoy ang dahilan o oras ng nangyari at sa totoo lang, wala raw talagang matibay na patunay. Malaki ang naging papel ng nasabing pag-amin pero may paliwanag si Liam. Hankimekiumaniyum kisini, isang kwento na halos hindi ka panipaniwala. Ayon sa kanya, ang sinabi niya kay Anthony ay isa lamang daw pagsubok para makuha ang isang papel sa isa sa mga pelikula nito at ang lahat ay isang hindi magaling na pag-eksena na ginamit ni Anthony para lituhin siya. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang mga pagsubok na pigilan ang pagpapalabas ng nasabing recording at pinayagan ding tumistigo si Anthony Curry. Hindi nagsalita si Liam sa korte at hindi rin siya tumistigo para sa kanyang sarili.
Kasama ng lahat ng ebidensya sa recording at kung gaano ito kadetalye at kasigurado, tumestigo rin si Preston. Partikular niyang sinabi na pagpasyahan namin na anumang ibang paraan, anumang uri ng bagay ay mag-iiwan ng masyadong maraming ebidensya tungkol naman sa kung anong gagawin pagkatapos. Oo, may mga plano kaming napag-usapan. Ilibing sa campsite ng tatay ng isa. Iwan na lang sa bahay pero sa huli, ang napagkasunduan ay ang gawin itong magmukhang kusa niyang desisyong umalis sa mundong ito. Ngayon ay may hatol na sa kaso ng lalaking taga New Jersey na inakusahan ng pagdulot ng matinding kapinsalaan sa kaibigang kaklase para sa kanyang mana. Siya ay napatunayang guilty. Si Liam Makatas ay napatunayang may kasalanan sa 7 bilang ng paratang, kabilang ang sinadyang aksyon sa unang antas, krimeng may bigat na kondisyon at pagnanakaw. Habang binabasa ang hatol, siya ay napaiyak, na ayon sa prosekusyon ay isa lamang palabas. Lahat ng iyon ay pakunwari lang, iniisip lang niya ang sarili niya, halatang halata. Bago ang pagbasa ng sentensya, dapat ay ipinagdiriwang ang ika-22 kaarawan ni Sarah at nagdala si Michael ng mga lobo at bulaklak sa tulay. Ang pinakamahalaga ay ang makamit ang hustisya para kay Sarah. Isa siyang kahangahangang tao at hindi dapat natapos ang lahat sa ganitong paraan. Salamat sa lahat, salamat. Breaking news mula sa Freehold, New Jersey, isang 21 taong gulang na lalaki ang kakasentensyahan pa lamang ng habambuhay na pagkakakulong. Ang nasabing lalaki ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Si Preston Taylor naman ay hinatulan kalaunan ng 18 taon sa kulungan, may posibilidad ng parol pagsapit ng taong 2032. Sinabi ni Preston, napakaraming bagay sa sitwasyong ito ang gusto kong ibalik. Dapat ay alam ko na noon pa at gumawa ng paraan para pigilan ito. Iyan ang pinakahinahangad ko sa buong buhay ko. Ngunit sinabi ng hukom na pareho lamang ang antas ng pananagutan niya. Ginawa niya lahat maliban sa huling hakbang. Pareho silang nagsumit ng apela sa hatol, ngunit pareho ring tinanggihan. Ang katotohanan kayang planuhin ni Liam ang lahat ng ito kasama ang isa sa tinuturing niyang matalik na kaibigan sa loob ng halos 15 taon at ang aktibong partisipasyon ni Preston sa buong pangyayari. Lahat dahil lamang sa pera ay tunay na nakakakilabot. Sinabi ni Megan, ina ni Liam, na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa iyon ng kanyang anak. Ayon sa kanya, mahal na mahal ni Liam si Sarah at wala ni isang bahagi sa kanyang puso ang kailanmay nag-isip na may kinalaman siya sa lahat ng nangyari. Dapat ding banggitin na kung hindi dahil sa tulong ni Anthony sa pagkuha ng pag-amin, maaaring hindi na nila kailanman nalaman ang tunay na nangyari, lalo na ang makamit ang hustisya. Magtitiwala ba si Liam sa iba maliban kay Preston? Lalabas ba kailanman ang katotohanan? Sa tingin ng mga autoridad, malamang ay hindi. Sinabi ni Anthony, bubuhayin ko ito hanggang sa huling araw ng buhay ko. Dati siyang napakabuting kaibigan, isa sa pinakamalalapit sa akin. Ipagbibigay niya sa iyo ang kanyang huling piraso ng damit. Pero ngayon, hindi na siya ang taong iyon. Naging isa siya sa mga taong kayang magdulot ng matinding pinsala kung ang isang tao ay kayang gawin yon. Ang ideya na maaaring may ginawa siyang masama sa pamilya ko o sa isang taong kilala ko, hindi mo maisip na kaya ng isang tao yan. Nakakadurog ng puso na maisip na ang isang mabuting kaibigan ay nagawang gumawa ng ganun. Lahat ito ay tungkol sa isang inosenteng tao. Isa ito sa mga pinakawalang saysay at nakakagulat na mga pangyayari. Ang ideya na may masamang nangyari sa kanya mula pa sa mga kamay ng taong pinagkakatiwalaan niya ay sapat ng magpayanig. Pero ang ideya kung gaano katagal ang tiniis niya noong sandaling iyon ay mas nagpapabigat pa sa lahat. Nang malaman ni Liam at Preston ang tungkol sa mamanahin niya, tila nagbago agad ang pananaw nila sa kanya. Parang biglang nakita nila siya bilang pagkakataon sa pera. Dahil sa kasakiman, dumating sila sa isang matinding desisyon at ang tanging pinagsisihan lang ni Liam ay na mas kaunti pala ang pera kaysa sa inaasahan niya. 2 buwan silang nagplano ng bawat galaw, paano itago ang kanilang ginawa, kung paano magpakitang tumutulong sa paghahanap, kung paano umalalay sa pamilya ni Sarah habang pinapalabas na wala silang alam.
Sa kabila ng lahat ng paghahanap, hindi siya natagpuan at malamang ay hindi na rin matagpuan kailanman. Sabi ng isang eksperto, maaaring dinala na siya ng alon palabas ng dagat sa loob ng wala pang isang oras at sa loob ng isang araw, nasa milya-milyang layo na siya sa Atlantic Ocean. Patuloy siyang inaalala ng kanyang komunidad bilang isang taong mahalaga at aktibong bahagi ng buhay ng marami. Nagtatag ng scholarship ang dati niyang paaralan bilang pag-alala sa kanya. May mga charity football matches na ginaganap upang makalikom ng pondo para sa scholarship na taunang ibinibigay sa isang estudyanteng artist. Si Sarah Stern ay may pangarap na magtagumpay. Sa paningin niya, sila ni Buddy ay kayang harapin ang mundo at handa na siyang magsimula ng bagong kabanata sa ibang lugar. Plano niyang lumipat sa Canada para ituloy ang sining kasama ang pinakamatalik niyang kaibigang si Liam at nakakalungkot na ngayon ay ganun na lang isipin yon. Ayon sa kanyang mga kaibigan, ang kahanga-hanga niyang talento sa sining ang dapat na maging alaala ng lahat tungkol sa kanya. Dapat siyang maalala bilang isang kamanghamanghang artist at isang mabait, tapat at positibong tao. Kinailangan ni Michael na harapin ang pagkawala ng kanyang asawa at pagkatapos ay ang pagkawala ng kanyang anak sa loob lang ng ilang taon. Mahirap isipin ang bigat ng dalamhati na pasan niya araw-araw. Aniya, nang malaman niya kung paano siya pinagtaksilan ng mga pinakamalapit na kaibigan ng kanyang anak, mga taong matagal na niyang kilala, para bang nawalan ng saysay ang lahat, nawalan ng kulay at katiyakan ang mundo niya. Tumigil ang buhay ko. Hindi mo alam kung anong maliit na bagay ang biglang magpapaalala sa akin kay Sarah. May malaking puwang sa puso ko na kailanman ay hindi mapupunan. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa amin. Sana'y maisip ninyong isubscribe ang aming channel. Malaking tulong ito para sa amin bilang creators at sobra naming pinahahalagahan ang bawat isa sa inyo. Salamat sa panonood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang mga mahal ninyo sa buhay.